Kinwestiyon ng ilang senador ang umano'y scalping o illegal na pagbebenta ng concert tickets ng international artist na nagtatanghal sa bansa. Inihalimbawa nila ang katatapos lang na concert ng isang sikat na K-pop girl group na umabot umano sa 60,000 pesos ang bentahan dahil sa scalpers. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Lamang ang Pinoy pride sa buong mundo. Pero taas kilay ngayon ang ilang senador dahil bakit kahit sa bentahan ng napakamahal na concert tickets, nangunguna pa rin ang mga Pinoy. Sa deliberasyon ng budget ng DTI kahapon sa Senado, kinwestiyon ni Senator Raffy Tulfo ang paglobo ng presyo ng concert tickets sa Pilipinas. Tulad na lang sa naging concert ng Blackpink nitong weekend na 19,000 lang dapat ang VIP seats pero lumobo raw ng 60,000 pesos ang bentahan dahil sa scalpers. Di labong mas mahal ang bentahan ng concert tickets dito sa atin. Tulad na lamang itong Blackpink concert, itong nakaraang weekend, Sabado at Linggo. Talamak yung naging bentahan ng napakamahal na ticket na nanggagaling sa mga scalper. Example na lang sa VIP seats. Na ang isang upuan ay supposed to be 19,000 pesos, pero ang bentahan ay nagiging 60,000 pesos. Ang scalpers, ang mga nag-hoard o bumibili ng bulto ng mga ticket at binebenta ito ng mas mahal. Ang gusto ni Tulfo, ipasilip sa DTI paano matitigilan ang modus. Ang sagot naman ng budget sponsor na si Senator Amy Marcos, makikipag-MOA na ang DTI sa DICT para mapigilan ito. And I'm actually encouraging them na makipag-MOA na nga sa DICT para matrack ito kasi pareho silang binigyan ng responsibilidad ng digital surveillance and tracking. At meron naman silang opisina, yung Fair Trade Enforcement Bureau, kung sana makipag-usap sila sa DICT para matigil itong talamak na mga pangyayari. Maghahain ng panukalang batas si Senator Raffy Tulfo para mapigilan na ang scalping ng mga concert tickets. Pero may isa pa siyang hirit, ang malaking pagkakaiba naman ng presyo ng tickets sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa. VIP concert ng Blackpink sa Korea ay 11,000 pesos. Iko-convert mo na to sa pera natin. Pero bakit pag din sa Pilipinas, 19,500 pesos ang SRP? Okay, BTS tickets noong April 2025, sa Indonesia, 14,000 ang halaga. Pero sa Pilipinas, 22,600. Ang halaga ng ticket nila doon para sa Coldplay band was only 5,885 pesos. Pumunta ng Pilipinas, ginawang triple, 15,000. Na mas mura pa kung sila ay pupunta sa ibang bansa, magko-concert yung gusto nilang puntahan na grupo, namasahe na sila, nag-hotel pa sila, mura pa. Mas nakamura pa sila kaysa dito sila manonood dahil napakamahal. Doble-doble, triple ang patong. Sisilipin naman umano ng DTI kung bakit lumolobo ang presyo. Bubusisiin nila ang ticket sellers, gayon din ang organizers. Samantala, si Senate President Vicente Sotto III, ang pinasisilip naman ay ang talamak na bentahan ng mga pampalaglag online. There are abortifacients openly sold on Facebook and illegal substances such as peyote sold on Shopee. May we ask that you pursue this vigorously? Kapag ulit-ulitan lang tayo, every month ulitan lang tayo after the takedown. Ipinasusumite ng Senado ang mga hakbang ng DTI para mapigilan ang iligal na bentahan nito online. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.